o kaya hindi siya mang-iistorbo sa kanilang laban, ngunit napagtanto niya na siguro ay mga pagkain silang dala, napaiyak na lang sa saya ni Chen Chang'an dahil sa wakas ay hindi na siya magugutom. Napalingon naman sa likod si Bowyer at tinanong kung ano ang ginagawa ng isang mortal sa lugar na ito. Walang takot naman siyang sinagot ni Chen Chang'an na ang templong ito ay teritoryo niya, at hindi siya pumayag na pumasok sila. Mula sa pagpasok nila sa loob ay gumawa sila ng ingay sa teritoryo niya, kaya kailangan nila siyang bigyan ng pagkain bago niya sila patayin. Nagtataka naman si Bowyer kung isa siyang baliw, dahil ang lakas ng loob niyang galitin si Li Xiao. Sabi naman sa kanya ni Li Xiao na isa siyang pulubi na naghahanap ng kamatayan, kaya sa susunod niyang buhay ay sana isilang siya bilang isang hayop at ingatan ang bastos niyang bibig. Gumamit na siya ng Death Skull para atakihin si Chen Chang'an ngunit hindi man lang siya nagalusen sa atake na ito. Tinanong ni Chen Chang'an kung bakit niya siya inatake, dahil wala naman siyang ginagawang masama sa kanya. Sinabihan niya si Li Xiao na hindi siya isang malambot na tao na pwede niyang patayin sa kahit anong oras. Sa kabila naman ay nagtataka si Bowyer kung ano ang nangyari, dahil bigla na lang nawala ang atake ni Li Xiao sa isang iglap, at paano ito magagawa ng isang mortal na nilalang. Habang si Li Xiao naman ay hindi makapaniwala sa nakita niya, totoo na isa lang siyang mortal at walang dahilan para maiwasan niya ang atake na ito, ngunit maiintindihan niya naman kung gumapang siya para iwasan ito, pero kahit anong gawin niya ay mamamatay pa rin siya sa huli. Ilang dekada na siyang nakikipaglaban at nakapatay ng maraming tao, ngunit ngayon lang siya nakatagpo ng ganitong sitwasyon. Sa kabila naman ay pinakyu siya ni Chen Chang'an at tinanong si Li Xiao kung inaakala niya na kaya niya siyang patayin. Ngayon ay nakatayo siya sa kanyang harap, kung magagawa niya siyang patayin ay luluhod siya sa kanyang harap at kakantahan siya ng congratulations. Sa kabila naman ay nagalit na si Li Xiao at nilabas ang mga pulang enerhiya sa kanyang mga katawan. Sabi ni Li Xiao na wala siyang pake kung sino siya, ngunit kung gusto niyang mamatay ay ibibigay niya ito para sa kanya. Sumunod ay sumugod na si Li Xiao para umatake. Sa kabila naman ay nakangiti si Chen Chang'an sa katangahan ni Li Xiao. Dahil sa oras na tumapak siya sa kanyang invincible domain ay hawak niya na ang kanyang kamatayan. Habang itinataas niya ang kanyang kamay ay nagtataka si Bowyer sa kung ano ang gagawin niya. Iniisip niya kung sinusubukan ni Chen Chang'an na saluhin ang magic weapon gamit lamang ang kanyang kamay. Tinatawanan naman siya ni Li Xiao sa katangahan na ginagawa niya. Ang Scarlet Scimitar na hawak niya ay isang third-class magic weapon, at ngayon ay isang pulubi ang nangangarap para pigilan ito gamit lamang ang kamay. Gayunpaman, mula sa atake ni Li Xiao ay pinigilan lang ito ni Chen Chang'an gamit ang dalawa niyang daliri. Tinanong niya si Li Xiao kung ito na ang magic weapon na pinagmamalaki niya. Sa kabila naman ay hindi makapaniwala si Bowyer dahil pinigilan niya lang ito gamit lamang ang dalawang daliri. Habang si Li Xiao naman ay hindi makapaniwala sa nakita niya, maya-maya ay winasak na ni Chen Chang'an ang kanyang magic weapon at kinuha ang piraso ng sword para gawing sandata laban sa kanya. Binato ito ni Chen Chang'an sa mukha niya at nagresulta ito ng kanyang kamatayan. Sinabihan niya si Li Xiao na maging mabuting tao sa susunod niyang buhay. Lumabas ang system at sinabi nito na ang host ay pumatay ng 3rd level Golden Core Realm Cultivator at nakakuha ng 500 points. Napansin ni Chen Chang'an na bukod sa pagpatay ng mga multo, ay pwede rin siyang makakuha ng field value mula sa pagpatay sa mga monghe. Napapaisip siya kung sa pagpatay ng isang cultivator sa Golden Core Realm ay maaaring makakuha ng 500 puntos, pero paano naman kapag pumatay siya ng Nascent Soul Realm, Transcendent God Realm, at maging ang Earth Immortal? Ang mas mataas na cultivation level ay mas maraming field value ang kanyang makukuha. Mula sa system na ang kasalukuyang field value niya ay 500 points, tinanong siya nito kung gusto niyang gamitin ang 500 points para palawakin ang Invincible Domain. Ginamit naman ito ni Chen Chang'an at mas lumawak na ang kanyang invincible domain ng 5 kilometro, dahil dito ay nagawa ng makaalis ni Chen Chang'an sa kinatatayuan niya at nasakop na ang invincible domain ang buong templo. Habang si Bowyer naman ay hindi pa rin makapaniwala na pinatay ng isang mortal ang Great Elder ng Evil Dragon Cavern at isa ring cultivator ng Golden Core Realm, napapaisip siya kung si Chen Chang'an ay isa talagang worldly expert na nagtatago sa kabundukan ng Shiwandashan. Sa kabila naman ay nakakita ng storage ring si Chen Chang'an, ngunit naalala niya na wala siyang cultivation base kaya hindi niya ito mabubuksan. Gayunpaman tumingin siya sa kanyang likod at tinawag si Bowyer. Agad naman nagbigay ng paggalang si Bowyer at pinaliwanag ang mga nangyari. Ayon sa kanyang kwento ay isang pangitain ng langit at lupa ang sumiklab sa 100,000 bundok ngayong gabi.
Naghinala ang kanilang sect na may immortal pressure na dumarating sa mundo, kaya dinala niya ang mga disciples ng Nine Sword Sect, ngunit hindi niya inaasahan na pinagpapatay sila ni Li Xiao. Bukod sa kanya, ang ibang disciples ng Nine Sword Sect ay namatay sa kamay ni Li Xiao, kaya nagpapasalamat siya sa kanya sa pagligtas ng kanyang buhay. Kung hindi siya nangialam ay nahuli na sana siya ni Li Xiao at dinala sa Evil Dragon Cavern. Nagulat naman si Chen Chang'an dahil hindi pa naman siya nagtatanong sa kanya pero pinaliwanag niya na agad ang buong storya. Bagaman, nagtataka pa rin si Bowyer na pinatay lang ng parang ipis ni Chen Chang'an ang isang cultivator na nasa Golden Core. Iniisip niya rin kung si Chen Chang'an ay nasa Nascent Soul Realm, ngunit sa Yuzhou, sa loob ng daan-daang taon ay wala pang nakapunta ng Nascent Soul Realm. Maya-maya ay sinabi ni Chen Chang'an na patay na si Li Xiao. Tinanong niya si Bowyer kung pwedeng mabuksan ang hawak niyang storage ring. Sabi ni Bowyer na pagkatapos mamatay ni Li Xiao ay nawala na ang marka sa storage ring, at ito ay hindi niya napagmamayari kaya pwede na itong mabuksan. Tinanong naman ni Chen Chang'an kung meron siyang pwedeng makain dito. Lumipas ang mga ilang oras ay sobrang saya ni Chen Chang'an dahil nakakuha siya dito ng isang manok, malapit ng sakupin ng Invincible Domain ang buong templo. Susunod ay kailangan niyang mag-isip ng mga paraan upang makakuha ng higit pang mga field value, at magsikap na palawakin ang Invincible Domain sa buong mundo ng cultivation, at pag-iisahin niya ang buong mundo ng mga immortality. Sa mga oras na yun ay, mapoprotektahan niya na ang matanda, at baka mahanapan niya pa siya ng 10 o 8 asawa. Maya-maya ay lumuhad sa kanyang harap si Bowyer at may gustong sabihin. Habang kinakain na ni Chen Chang'an ang kanyang manok at ay tinanong niya si Bowyer kung ano ang gusto niya, sabi ni Bowyer na niligtas niya ang kanyang buhay na ibig sabihin ay tinada na silang dalawa. Tinanong niya si Chen Chang'an kung pwede niya siya tanggapin bilang disciple. Nagmamakaawang sinabi ni Bowyer na gagawin niya ang lahat para mabayaran ang pagligtas niya sa kanyang buhay. Kahit hindi niya siya tanggapin bilang disciple ay hayaan niya siya na pagsilbihan siya. Nagdadalawang isip naman si Chen Chang'an kung kukunin niya siya bilang disciple. Gusto niya sana siyang kunin ngunit ngayon ay meron na siyang Invincible Domain na maaasahan, at kung tatanggapin niya siya bilang disciple ay wala rin siyang maituturo para sa kanya. Bagaman meron siyang kinakaharap na problema sa Invincible Field, wala siyang pagkain at inumin kaya kailangan niyang lumabas para maghanap, ngunit wala siyang cultivation base kaya ang paglabas niya ay isa lamang pagpapakamatay. Naisip niya rin na mukhang mas mabuti kung meron tutulong sa kanya na kumuha ng mga pagkain sa labas. Habang seryoso ang mukha ni Chen Chang'an ay sinabi niya na ang matandang lalaki ay nakapunta na sa mundo ng mga immortal sa loob ng 10,000 taon. Ang mga gustong sumamba sa matanda bilang kanilang master ay tumatawid sa 6 na landas ng reincarnation. Tinanong niya si Bowyer kung ano ang qualification niya para tanggapin siya ng matanda bilang kanyang disciple. Gayunpaman, silang dalawa ay tadhana kaya bibigyan niya siya ng pagkakataon para maging isang rehistradong disciple, at pagkatapos niyang makapasa sa pagsusulit ay opisyal na siyang tatanggapin ng matanda bilang disciple. Agad naman lumuhad si Bowyer at binati ang kanyang master. Naisip ni Bowyer na mula sa pagtuturo ng kanyang master ay mas bibilis na ang kanyang paglakas, sa kabila naman ay lumabas ang system. Ayon dito na dahil naging disciple niya na si Bowyer ay makakatanggap siya ng 100 field value. Umapaw naman sa kasiyahan si Chen Chang'an nang nakita niya ito. Hindi niya inasahan na pwede siyang makakuha ng field value sa pamamagitan lamang ng pagkuha ng disciple. Dahil dito ay nakakuha siya ng bagong paraan para makakuha ng field value. Nagtataka naman si Bowyer kung ano ang problema niya. Maya-maya ay tinanong niya ang kanyang master kung kailan pa siya huling naligo. Inutusan naman siya ni Chen Chang'an na ilagay ang malaking timba sa labas ng templo, at hayaan niya itong mapuno ng tubig ulan para mamaya ay maliligo na siya. Kinalaunan ay inamoy ni Chen Chang'an ang kanyang sarili at napagtanto niya na sobrang baho niya. Sa labas ng templo, habang nilalagay na ni Bowyer ang malaking timba sa labas ay nakakita siya ng isang halimaw. Agad siyang tumakbo sa loob para sabihan si Chen Chang'an. Habang nagmamadali si Bowyer ay sinabi niya na meron isang Golden Core stage na Tiger Demon na nagtatago sa labas. Ngumiti naman si Chen Chang'an nang narinig niya ang mga ito na parang nakakuha siya ng kayamanan. Agad niyang sinabihan si Bowyer na sumama siya sa kanya para manghuli ng isang Demon Tiger. Sa labas ng templo ay naaakit ang Demon Tiger sa napakabangong amoy, ngunit nang dumating siya ay nakita niyang nakapatay ang lalaki ng isang multo gamit ang kanyang kamao na kasing laki ng kaserola, at nakita niya rin na pinatay niya ang isang tao na walang kalaban-laban. Mula sa nasaksihan ng dalawa niyang mata ay masyado itong nakakakilabot.
ngunit sa lahat ng yun ay gusto niya pa rin pumasok. Sa loob ng Invincible Domain ay nakalabas ang kamay ni Chen Chang'an para gawing pain sa Demon Tiger, dahil alam niyang hindi nito mapipigilan maakit sa kanyang Eternal Body. Sa likod niya naman ay nagtatago si Bowyer at nagtataka kung anong teknik ang ginagamit niya. Ngayon ay titignan niya kung ang mga paghihigpit na nilagay ng matanda ay makakahadlang sa kanyang nakakaakit na amoy ng Eternal Body. Sa kabila naman ay hindi na kayang pigilan ng Demon Tiger ang amoy ng Eternal Body kaya agad na niyang pinuntahan ang templo. Sa isip ni Chen Chang'an na malapit nang mag-expire ang pagbabawal na nilagay sa kanya ng matanda, at ang Invincible Domain ay meron ding epekto ng paghihiwalay ng kanyang hininga, ngunit kung ito ay ganap o bahagyang nakahiwalay ay hindi pa siya sigurado, at hindi pa nagre-react si Bowyer sa amoy ng kanyang katawan. Maaring ito rin ang dahilan kung bakit hindi pa siya naliligo dahil natakpan ang amoy niya. Bukod pa doon, ang mga cultivator ay walang matangos na ilong tulad ng mga demonyo at halimaw. Habang paatake na ang Demon Tiger ay sinabi niya na wala siyang pake kahit mapilayan siya ngayon, ngunit bago ang lahat ay papatayin niya muna siya bago kainin ang kanyang Eternal Body. Maya-maya ay biglang hindi makagalaw ang Demon Tiger sa barrier ng templo. Nagtataka siya kung ano ang nangyari. Sinabihan siya ni Chen Chang'an na isang tanga na pusa dahil gusto niya siyang kainin, ngunit sa kasamaang palad ay mali siya ng binabangga. Sa kabila naman ay nagulat sa nangyari si Bowyer, dahil pinigilan niya ang isang Golden Core Tiger Demon habang nakatayo lang. Sabi naman ni Chen Chang'an na masyadong maliit lang na bagay ito para magulat siya. Inutusan niya na si Bowyer na patayin ang pusa. Habang naghahanda na ng atake si Bowyer ay napagtanto niya na tamang desisyon ang kanyang ginawa na maging disciple ni Chen Chang'an. Sinimulan ng atakihin ni Bowyer ang Demon Tiger ngunit hindi ito tinablen sa ginawa niyang atake. Nagulat naman si Bowyer sa nangyari at tinitigan ang kanyang master. Sinabihan naman siya ni Chen Chang'an na ibigay sa kanya ang sword at siya na ang gagawa nito. Sa isang wasiwas niya lang ay nahati na ang Tiger Demon sa dalawa. Maya-maya ay lumabas na naman ang system. Sabi dito na nakakuha siya ng 800 field value sa pagpatay ng Tiger Demon na nasa 8 level ng Golden Core. Sa kabila naman ay namangha si Bowyer sa ginawa ng kanyang master dahil pinatay niya lang ito ng isang wasiwas. Sinabihan ni Chen Chang'an si Bowyer na siya na ang bahala sa bangkay ng Tiger Demon, at pinaalalahanan niya siya na kunin ang mga karne nito. Sabi ng system na kasalukuyan siyang may sapat na field value para ma-upgrade ang Invincible Domain system. Hindi naman inasahan ni Chen Chang'an na pwede palang ma-upgrade ang system, ngunit nagtataka siya kung ano ang makukuha niya kapag in-upgrade ang system. Sabi naman ng system na malalaman niya ito kapag natapos niya ng ma-upgrade ang system sa version 2.0. Gayunpaman, wala nang nagawa si Chen Chang'an at in-upgrade niya na ang system. Maya-maya ay successful na ang pag-upgrade niya ng system. Ang kasalukuyang Invincible Domain System na version 2.0 ay nagbukas ng bagong function, at ito ay ang All Living Things. Mula dito ay maaari niyang ipaliwanag ang sigla ng lahat ng bagay at manganak ng karunungan. Bilang karagdagan, pwede niyang kontrolin ang lahat ng bagay sa Invincible Domain sa pinakamahusay na paraan. Namangha naman si Chen Chang'an dahil isa itong kamanghamanghang skill. Pero susubukan niya muna kung totoong malakas talaga ang skill na All Living Things. Inutusan niya si Bowyer na kumuha ng ilang damo para sa kanya. Maya-maya ay nakakuha na si Bowyer ng mga damo at sinubukan na itong pag-eksperimentohan. Nagulat naman si Bowyer at tinanong kung paano niya nagawang spirit herb ng elixir level ang mga damo. Tinulak naman siya ni Chen Chang'an at sinabi na mamaya na siya magtanong. Lumipas ang ilang oras niyang pag-eksperimento ay nag-transform ang damo sa isang spirit. Nagulat naman si Bowyer nang nakita niyang nag-transform ito ngunit natakot sa kanya ang spirit. Pinagsabihan naman siya ni Chen Chang'an na wag siyang masyadong maingay dahil tinatakot na siya. Sumunod ay bibigyan niya siya ng regalo sa pagsamba niya sa kanya. Ang elixir na ito ay naglalaman ng essence of life. Binigay niya na ito kay Bowyer at sinabihan na kainin niya na ito habang pinoprotektahan niya siya. Nagpasalamat naman si Bowyer sa kanyang master at nangako na hindi niya sasayangin ang oportunidad na binigay niya sa kanya. Sa kabila naman ay pinangalanan na ni Chen Chang'an ang spirit bilang Xiaoban. Gayunpaman, hindi pa rin makapaniwala si Bowyer na ang isang ordinaryong damo ay ginawang spiritual elixir ng kanyang master gamit lamang ang kamay. Maya-maya ay sinimulan ng kainin ni Bowyer ang elixir at ilang saglit ay naramdaman niya nang umangat ang kanyang level. Lumabas naman ang system at sinabi nito na umangat na ang level ni Bowyer mula sa 6th level papuntang 7th level, at makakatanggap ang host ng 50 field value.
Dahil silang dalawa ni Bowyer ay may relasyon bilang master at disciple ay patuloy siyang makakakuha ng field value kapag patuloy na umangat ang realm level ni Bowyer. At kapag mas mataas na cultivation base ang naabot niya ay mas maraming field value ang kanyang makukuha. Nakaisip naman ng idea si Chen Chang'an na kailangan niya lamang tumanggap ng higit pang mga disciples sa hinaharap upang matulungan silang lumakas para makakuha ng mas maraming field value. Mula dito ay hindi na siya mag-aalala sa pagpapalawak ng field value ng Invincible Domain, gayunpaman, ang unang ability niya na all living things ay kahanga-hanga, ngayon ay titignan niya naman ang pangalawang ability. Ngunit bago niya pa ito makita ay may isang sword ang bumagsak sa kanyang templo. Nagulat naman si Bowyer at sinabihan niya ang kanyang master na mukhang ito ang bumaba na immortal treasure. Tinanong naman ni Chen Chang'an kung anong immortal treasure ang tinutukoy niya. Ipinaliwanag naman ni Bowyer na kagabi ay may isang nilalang ang sumapak sa langit at naglagay ng malaking butas. Nang pumunta ang kanyang tatay upang suriin ito, nakita niya na ang isang immortal sword ay nahulog mula sa butas. At ngayon ang lahat ng mga partido ay naghahanap para sa sword na ito, nanghihinayang naman si Chen Chang'an dahil hindi niya ito nakita ng sarili niyang mata, kinuha niya na ang sword at naramdaman niyang mahina na ito, kaya ngayon ay susubukan niya itong maayos gamit ang sarili niyang skill, maya-maya ay nanambalik na sa dating anyo ang sword, pagkatapos niyang ayusin ang sword ay mas talagang lumakas ang kapangyarihan nito kaysa dati, ngunit kung gusto niyang wasakin ang sword na ito ay kailangan niya lang maglagay ng kaunting puwersa. Kaya wala pa ring silbi sa kanya ang sword na ito, kinalaunan ay binigay niya rin kay Bowyer ang sword, paghawak dito ni Bowyer ay naramdaman niya ang nakakakilabot na kapangyarihan ng sword, tulad ng isang kakilakilabot na kapangyarihan, ngunit nagtataka siya dahil kahit sa sobrang lakas ng kapangyarihan ng sword ay hindi ito pinapansin ng kanyang master, kaya napapaisip siya kung ano na ang level ng lakas ang naabot ng master niya, nagpasalamat naman si Bowyer sa kanyang master dahil sobrang bait niya sa kanya. Maya-maya ay inayos niya na ang templo at ang butas nito sa bubong, sabi ni Chen Chang'an na ang ganitong kapaligiran ay angkop lamang para sa isang makamundong taong tulad niya, ngunit lumipas lang ang ilang oras ay nawasak na naman ang bubong ng templo. Mula dito ay lumabas si Li Batian na isang pinuno ng Evil Dragon Cavern, at nasa 9th level ng Golden Core Realm, nagulat siya nang nakita niyang buhay pa si Bowyer ng Nine Sword Sect, ilang saglit ay bumaba na ang mga kasamahan ni Li Batian mula sa bubong. Maya-maya ay hinahanap ni Li Batian si Li Xiao at inutusan niya si Bowyer na tawagin ito para lumabas. Ang mga kasamahan niya naman ay nagtataka kung ang hawak niya ay ang immortal treasure. Nagulat naman si Bowyer at sinabihan ang kanyang master na nandito ang mga tao ng Evil Dragon Cavern para sa isang paghihiganti. Napansin naman ni Li Batian na hindi niya makita si Li Xiao at nakita niya na nakuha na ng Nine Sword Sect ang immortal treasure. Sa likod naman ni Li Batian ay may nagsalita na ang lugar na ito ay napakayaman sa spiritual energy at karapat-dapat na maging lugar na pinili ng immortal treasure upang pagbagsakan. Pagtingin ni Li Batian ay nakita niya na ito ay ang Ghost Bone Sect Patriarch na si Kui Qianto. Hindi niya akalain na magkakaroon ng ganitong kahangahangang kayamanan sa sirang bundok na ito. Nagtataka siya kung ito ang swerte na dala ng immortal treasure. Nagulat naman si Li Batian dahil hindi niya inaasahan na pupunta dito ang matandang lason. Sa baba ay napansin rin ni Kui Qianto ang spirit grass na nakalagay kay Chen Chang'an at hindi niya inaasahan na makakakita siya nito dito. Sa sobrang swerte ng kanyang araw ay makukuha niya rin sa kabundukan na ito ang spirit grass at ang treasure land. Agad naman tumalon si Li Batian at sinabi na siya ang nauna dito kaya sa kanya mapupunta ang mga treasure. Habang naghahanda na ng atake si Kui Qianto ay sinabihan niya si Li Batian na hindi siya ang magdedesisyon kung sino ang makakakuha ng mga treasure dito, kung gusto niya itong makuha ay kailangan nilang maglaban. Sabi naman ni Li Batian na hindi niya siya uurungan kaya wag siyang mag-alala, sa baba naman ay galit na si Chen Chang'an. Tinanong ni Chen Chang'an kung bakit nila pinagtatalunan kung kanino mapupunta ang treasure land nang hindi nila tinatanong ang may-ari ng treasure land. Lalong-lalo na ang lalaking patuloy na nagwawasak sa bubong ng templo niya, ngayon ay hindi na siya natutuwa sa mga nangyayari. Sabi naman sa kanya ni Li Batian na wala siyang pake kung kahit siya pa ang may-ari ng lupain na ito, dahil sa ngayon ay magiging sa kanya na ang lupain na ito, kaya niyang wasakin ito sa kahit anong oras at wala siyang magagawa para dito. Maya-maya ay sinimula ng wasakin ni Li Batian ang templo ni Chen Chang'an. Sa kabila naman ay sinabi ni Qiu Quanto na mapupunta lang sa Ghost Bone Sect ang lupain na ito. Napansin naman ni Chen Chang'an na ang ganitong ugali ay hindi isinasaalang-alang ang mga tao sa kanilang paligid.
pero sigurado niya na nandito sila para bigyan siya ng field value. Ngunit wala sila sa loob ng Invincible Domain. Sinigawan naman ni Bowyer si Li Batian na ang kanyang master ang pinaka nakakatakot na nabubuhay sa mundo at si Li Xiao ay namatay sa kanyang kamay. Hindi naman makapaniwala si Li Batian na pinatay niya si Li Xiao na nasa Golden Core Realm. Sabi naman ni Chen Chang'an na pinatay niya lang siya ng ilang segundo. Tinanong niya si Li Batian kung ano ang gagawin niya dito. Sa isip naman ni Li Batian na ilang taon na sila nag-cultivate kaya paanong hindi nila malalaman ang mga pakulo ng mga mortal para magkunwaring malakas. Maya-maya ay bumaba na si Li Batian sa taas. Sinabihan niya si Chen Chang'an na hindi niya na mabilang kung ilan na ang pinatay niya. Sa nilabas niyang seal ay meron 10,000 kaluluwa ng mga mortal na ginamit niya bilang pang-cultivate. Kaya wala siyang pake kung pinatay niya si Li Xiao. Sumingit naman si Qiu Quanto at sinabi na wala siyang pake sa pinag-uusapan nilang dalawa. Ang mahalaga ay napunta dito ang Immortal Treasure. Sinabihan niya si Chen Chang'an na ibigay sa kanya ang Immortal Treasure para hindi siya papahirapan bago patayin. Natuwa naman si Chen Chang'an dahil nakapasok na sila sa Invincible Domain niya. Sa kabila ay sinabihan ni Bowyer silang dalawa na anong karapatan nila para bastusin ang kanyang master. Sinabihan naman siya ni Li Batian na porket anak siya ng Sect Master of Nine Swords ay hindi niya na siya papatayin. Nagsumbong naman si Bowyer sa kanyang master at sinabi na si Li Batian ay isang masamang matanda. Noong isang araw ay lumabas siya kasama ng mga disciples ng Nine Sword Sect para hanapin ang Immortal Treasure. Ngunit biglang lumitaw sa kanilang harap si Li Xiao at pinatay lahat ng disciples. At si Li Batian ang nag-utos sa kanya para gawin ito. Kung hindi lang sa katotohanan na hindi niya siya matatalo sa Golden Core Realm ay agad niya siyang papatayin. Tinanong naman siya ni Li Batian kung gusto niya nang mamatay. Maya-maya ay inatake niya na si Bowyer gamit ang seal ngunit pinigilan lang ito ni Chen Chang'an ng walang kahirap-hirap. Ngayon na nasa loob na sila ng domain ay wala nang makakatalo sa kanya dahil nakokontrol niya ang lahat ng bagay dito sa loob, kasama na rin ang kanyang cultivation base. Nagulat na lang si Li Batian kung ano ang nangyayari sa kanyang cultivation base. Mula sa system ay sinabi nito na ang cultivation base ng tatlong mananakop ng Evil Dragon Cave ay bumalik sa Chi Refining Realm. Naalala naman ni Chen Chang'an na ang Chi Refining Realm ang pinakamababang cultivation base, kasunod ng Foundation Building, Golden Core, Nascent Soul Realm pagkatapos nito ay Mahayana Transmigration o Earth Immortal. Sinabihan ni Chen Chang'an si Bowyer na hindi niya matatalo ang isang Golden Core Realm ngunit ngayon ay pinigilan niya na ang kanilang cultivation base at ginawang Chi Refining Realm. Ngayon ay pwede niya na silang patayin. Nagulat naman si Qiu Quanto dahil sa unang tingin ay halatang hindi kapansin-pansin at walang cultivation base si Chen Chang'an. Pero diretso niyang pinutol ang cultivation base ni Li Batian. Nagtataka siya kung si Chen Chang'an ay nasa Nascent Soul Realm. Sinabihan ni Chen Chang'an si Bowyer na okay lang maghiganti sa mga masasamang tao. Habang nanghihina na si Li Batian ay sinabihan niya si Chen Chang'an na isang mapangpanggap na isang baboy pero isa palang tigre. Hindi niya akalain na nasa Nascent Soul Realm na siya. Gayunpaman inutusan na ni Chen Chang'an si Bowyer na patayin si Li Batian. Habang paatake na si Bowyer ay sinabihan niya si Li Batian na gusto niya siyang mamatay para ipaghiganti ang mga namatay na disciple sa Nine Sword Sect. Ngumiti naman si Li Batian at hindi natatakot sa kanya. Sabi ni Li Batian na kahit ang tatay niya ay hindi siya kayang patayin, at siya ay naglakas loob para gawin ito. Siya ang master ng Evil Dragon Cave kaya kahit ang cultivation base niya ay bumaba sa Chi Refining Realm ay wala siyang pake, kaya niya siyang patayin gamit lamang ang kanyang storage ring. Sinigawan naman siya ni Bowyer na walang kabuluhan ang mga sinasabi niya. Maya-maya ay nilabas na ni Li Batian ang 4th rank Golden Scale Treasure at inatake sa kanya. Ngunit sa isang wasiwas lang ni Bowyer sa hawak niyang Immortal Treasure ay nawala si Li Batian. Sa sobrang lakas nito ay wala nang naiwan na bakas ni Li Batian. Nagulat naman si Bowyer sa sobrang lakas ng Immortal Treasure. Sa taas ay nagulat si Qiu Quanto sa nakakatakot na immortal na kapangyarihan. Napagtanto niya na hawak-hawak ni Bowyer ang Immortal Treasure na hinahanap nila. Gayunpaman, sa ganitong kalayuan ay kaya niyang mapatay si Bowyer at maaagaw ang Immortal Treasure. Ngayon ay wala siyang oras para lumaban kaya magiging madali na lang ito para sa kanya. Kung magtatagumpay siya na makuha ang Immortal Treasure ay magiging malakas na ang kanyang Ghost Bone Sect. Maya-maya ay naalala niya na nandito pa pala si Chen Chang'an. Bigla siyang nakaramdam ng takot dahil kung gumalaw siya para atakihin si Bowyer ay mamamatay na siya ngayon. Gayunpaman,
Alam niya na kung saan nakalagay ang Immortal Treasure kaya pansamantalang atras muna siya para maghanda, mas mabuting bumalik na muna at sabihin sa dakilang ninuno na gumawa ng desisyon. Sa baba ay sinabi ni Bowyer na sila ay wala rin galang sa kanyang master, kaya ngayon ay hahatiin niya silang lahat. Agad naman natakot sila Kiyu Kwanto at inutusan ang mga kasamahan na tumakbo na sila, ngunit hindi sila hinayaan ni Bowyer makatakas at pinagpapatay gamit ang kapangyarihan ng Immortal Treasure. Sa baba naman ay nanunood lang sa nangyayari si Chen Chang'an. Maya-maya ay lumabas ang system at ang nakalagay dito na ang disciple ng host na si Bowyer ay pumatay ng 3 Golden Core Cultivator at nakakuha ng 1,500 field value. Mula dito ay tuwang-tuwa si Chen Chang'an dahil pwede na siyang makakuha ng field value sa pagpatay ni Bowyer. Ilang saglit ay ginamit niya na ang field value, at ang kasalukuyang invincible domain niya ay nasa 22 meters na. Sinabihan siya ng system na ipagpatuloy ang pagtrabaho ng maigi. Sa kabila naman ay tinanong ni Bowyer ang kanyang master kung ano ang gagawin sa mga tauhan ng Ghost Bone Sect. Tinanong niya si Chen Chang'an kung pwede niya silang patayin lahat dahil sang Ghost Bone Sect ay ginagawang alipin ng mga tao. Lumapit naman si Kiyu Kwanto at sinigawan si Bowyer na wag magkalat ng dugo. Nagpaliwanag si Kiyu Kwanto kay Chen Chang'an na ang kanyang Ghost Bone Sect ay isang dissenting sect at hindi ito isang evil sect. Kaya sa tingin niya ay may hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng kanyang disciple at ng kanilang sect. Sinigawan niya ang mga kanyang kasamahan na lumuhad at humingi ng tawad kay Chen Chang'an. Humingi siya ng tawad sa nagawa nilang mali at sana ay patawarin niya silang lahat. Nagmakaawa rin ang mga kasamahan ni Kiyu Kwanto at sinabi na sila ay nagkamali. Nakokonsensya naman si Chen Chang'an dahil ang mga tanga na ito ay mamamatay sa harap niya. Gayunpaman, seryosong tinanong ni Chen Chang'an si Kiyu Kwanto kung inaakala niya na isa siyang bulag. Nakaramdam naman ng kaba si Kiyu Kwanto at inutusan niya na ang kanyang mga kasamahan na patayin si Chen Chang'an. Ngunit bago pa sila makalapit ay pinatay na sila ni Chen Chang'an ng parang mga ipis. Mula dito ay lumabas nag-system at nakakuha siya ng 450 field value. Agad naman tumakas si Kiyu Kwanto paalis sa lugar na ito. Sa kabila ay sinabihan ni Bowyer ang kanyang master na ang leader ng Ghost Bone Sect na si Kiyu Kwanto ay tumatakas. Dahil kapag nakatakas siya ay ikakalat niya ang balita tungkol sa Immortal Treasure, at ang mga treasure hunter ay susugod papunta dito. Hindi naman natatakot si Chen Chang'an dahil para sa kanya ay isa itong opportunity para makakuha ng maraming field value. Sa loob ng Ghost Bone Sect, sabi ni Kiyu Kwanto na dapat nilang hayaan ang Supreme Elder na patayin si Chen Chang'an para makuha nila ang Immortal Treasure. Isang tauhan naman ang nagmamadali at tinatawag ang sect leader. Tinanong naman ni Kiyu Kwanto kung bakit siya sumisigaw. Sabi nito na ang ancestor na umakyat sa immortality 5 taon na ang nakakaraan ay lumitaw. Ngayon ay nandoon na ang Supreme Elder at siya na lang ang inaantay. Nagulat naman si Kiyu Kwanto nang narinig niya na ang kanilang ancestor ay lumitaw na. Sa loob ng Ancestral Temple ay nakatayo ang kanilang ancestor, habang si Kiyu Kwanto at ang mga Supreme Elder ay nakaluhod sa harap niya. Sa harap ng kanilang ancestor ay nakaramdam ng matinding pressure si Kiyu Kwanto. Sabi ng kanilang ancestor na siya ay inutusan ng kanilang Panginoon para bumaba sa mababang mundo. Nagulat naman silang lahat dahil ang mga immortals ay bumaba sa mababang mundo. Sa isip ni Kiyu Kwanto na ang kanilang ancestor ay ang pinakamalakas na tao sa Ghost Bone Sect, at siya ay matagal nang nakaalis sa Nascent Soul Realm. Kung ang kanilang ancestor ay pupunta sa mababang mundo, mawawala na ang kanyang pangarap para sa Ghost Bone Sect na mangibabaw sa mundo. Maya-maya ay naglabas ng matinding energy ang kanilang ancestor. Sinabihan niya silang lahat na tigilan na ang pag-iisip at mag-concentrate para sa susunod nilang trabaho. Bilang immortal, kapag hindi sila sumunod ay wawasakin niya silang lahat. Habang nanginginig sila sa takot ay sinabi ni Kiyu Kwanto na gagawin nila lahat ng ipapagawa niya sa kanila. Seryosong sinabi ng kanilang ancestor na bago dumating ang mga immortal sa kontinente ng Kyuso, ang kanilang tungkulin ay hanapin ang Holy Sword na nalaglag sa itaas na mundo papunta sa mababang mundo. Masaya namang sinabi ni Kiyu Kwanto na alam niya kung nasaan ang Holy Sword. Sinigawan naman siya ng ancestor kung saan niya ito nakita. Sumagot naman si Kiyu Kwanto na nasa Immortal Temple ito. Sa loob ng Immortal Temple, ang Invincible Domain ay nasa 22 meters na, bagamat naging mas malaki na ang sakop nito ngunit ang mga pagkain na maaaring kunin ay limitado pa din pagkatapos ng lahat, kaya kailangan niyang utusan si Bowyer na lumabas para sa pagkain. Noong una niyang nakuha ang Invincible Domain ay meron siyang ability na lumaban ng Invincible sa Domain,
ngunit hindi niya nakokontrol ang domain at siya ay isa lamang ordinaryong tao. Pero pagkatapos ma-upgrade ng domain ng isang beses ay nakuha niya ang ability na all living things na may kakayahan na kontrolin ang lahat sa buong domain, at ang kanyang pangunawa ay unti-unting naging matalas. Kahit isa na siyang invincible, ngunit sa loob lang ito ng domain at kapag nasa labas ng domain ay isa lamang siyang ordinaryong tao, mula sa labas ay hindi niya na kayang protektahan si Bowyer sa kapahamakan, nag-iisip siya kung may ibang paraan para pataasin ang kanyang cultivation level. Dahil ang kanyang cultivation level ay sobrang baba, naalala niya naman na ang all living things ay kayang baguhin ang sigla ng lahat ng bagay. Nagawa niya nang baguhin ang ordinaryong damo sa espiritual na damo at kahit ang magbigay buhay ng isang spirit, gagamitin niya ito para palakasin ang cultivation level ni Bowyer. Agad niyang kinuha si Bowyer at sinabi na sumama siya sa kanya, dahil meron na siyang teknik para subukan sa kanya. Sinabihan niya si Bowyer na meron na siyang paraan para pataasin ang kanyang cultivation level, pero sa umpisa ay makakaramdam siya ng sakit, ngunit kapag nagawa niyang tiisin ang sakit ay mararamdaman niya na parang umakyat siya sa langit. Para naman kay Bowyer ay iba ang iniisip niyang paraan, nagtataka siya kung ito ay isang dual cultivation, sinabihan niya ang kanyang master na masyadong mabilis ang kanilang proseso at ito ang unang pangyayari na gagawin niya ito. Sabi naman sa kanya ni Chen Chang'an na huwag siyang matakot. Maya-maya ay nakapagdesisyon na si Bowyer at sinabihan ang kanyang master na handa na siya. Sabi ni Chen Chang'an kay Bowyer na kailangan niyang pigilan ang kanyang isip at kumapit, kung hindi ay maaari niyang ipagsapalaran ang kanyang buhay. Ilang saglit ay hinawakan niya na ang ulo ni Bowyer at sinimulan ng pataasin ang kanyang cultivation level. Tinanong niya si Bowyer kung ano ang nararamdaman niya. Nagtaka naman si Bowyer at tinanong ang kanyang master kung gusto niya lang pala siyang tulungan sa kanyang pagsasanay. Tinanong naman siya ni Chen Chang'an kung ano ang iniisip niya, gayunpaman, sinabihan niya na si Bowyer na kailangan niyang mag-concentrate dahil ngayon ay papalakasin niya na ang energy, at dahan-dahan niyang pakiramdaman ang energy na pumapasok sa kanyang katawan. Sa patuloy na pagsali ni Chen Chang'an ng energy sa katawan ni Bowyer ay napansin niyang walang pagbabago sa kanyang cultivation base, ngayon ay sinimulan niya ng mas palakasin ang energy na pinapasok niya kay Bowyer. Ngunit sa sobrang sakit ng nararamdaman ni Bowyer ay hindi niya na ito kayang tiisin. Nagulat naman si Chen Chang'an dahil ang katawan ni Bowyer ay malapit nang sumabog dahil sa energy. Sinabihan niya si Bowyer na kailangan niya itong tiisin para mabuhay. Nagtataka naman si Bowyer kung ito na ang oras ng kanyang kamatayan, ngunit naalala niya na may mga tungkulin pa siyang kailangan gawin kaya hindi pa siya pwedeng mamatay ngayon, dahil hindi pa siya nagiging malakas at hindi niya pa namamana ang Nine Sword Sect. Isang malakas na kidlat naman ang tumama sa kanila ngunit naharangan ito ng barrier ng Invincible Domain. Kinalaunan ay nagtagumpay si Bowyer na lampasan ang pagsubok na ito. Ang kontinenteng ito ay may kabuoang 9 levels ng kwalipikasyon at sinasabing mayroong 10 levels sa itaas ng 9 levels. Nagtataka siya kung gaano karaming grades ang maaaring ma-upgrade ni Bowyer sa pamamagitan ng paglalagay ng lahat ng nabubuhay na nilalang. Nagagalit naman ang kidlat sa kanilang ginagawa kaya gumamit siya ng malakas na kidlat sa kabilang kabundukan para ilantad sila. Mula dito, ang Demon King na si Hong Yi na isang nascent soul realm ay nagulat sa malakas na kidlat na umatake sa kabundukan. Nagtataka siya kung ito ang sanhi ng immortal treasure. Sa kabila naman ay nandito rin ang Demon King na si Toubayen na isang nascent soul realm. Nagulat rin siya sa pag-atake ng nakakakilabot na kidlat. At kapag tumama ito sa kanila ay paniguradong mamamatay sila. Sabi naman ni Demon King Snake na hindi lang sila mamamatay kapag tumama ito sa kanila, kundi magiging abo na lang rin ang kabundukan na kinakatayuan nila, kaya ngayon ay obserbahan muna nila ang mga mangyayari. Sa Immortal Temple, sabi ni Chen Chang'an na inayos niya na ang kapangyarihan ng tribulation ng kidlat, sinabihan niya si Bowyer na pumunta sa taas at sipsipin ang kapangyarihan ng tribulation ng kidlat. Sa kabila naman ay nagtataka si Hong Yi dahil ang kidlat ay nawala na. Hindi siya makapaniwala na ang ganitong kalakas na tribulation ng kidlat ay kayang pigilan. Maya-maya ay napansin nila na parang may tao sa kalagitnaan ng tribulation ng kidlat. Nagulat sila nang nalaman nila na isa itong babaeng bata. Maya-maya ay tuluyan nang nawala ang kidlat sa kalangitan. Agad naman nila itong pinuntahan nang nalaman nilang nawala na ang kidlat. Pagpunta nila ay nagulat si Demon King Snake dahil hindi siya isang spirit, at sa tingin niya ay isa lamang siyang 18 taon gulang. Sabi naman ni Hong Yi na ang babaeng ito ay may pambihirang mga kwalifikasyon at magiging isang walang katulad na mayabang ng sangkatauhan. Bukod pa doon ay lalaki siya bilang isang dakilang makapangyarihan.
Ngayon ay hindi na siya makikipaglaban para sa Immortal Treasure, ang gusto niya na ngayon ay ang babaeng ito, sa kabila naman ay lumabas na ang system. Sabi dito na si Bowyer ay nakalampas na sa 6th level ng Foundation Building papunta 7th level ng Foundation Building, mula dito ay nakatanggap ng 50 field value ang host, sa patuloy na pag-angat ni Bowyer ay patuloy rin ang field value na binibigay nito. Habang nagmamasid ang tatlong Demon King ay napansin nila na ang espiritual na hininga ng babaeng ito sa loob ay kamangha-mangha, ang kanyang katawan ay katangi-tangi at walang bahid. Higit pa sa lahat ay nakaligtas siya sa nakakatakot na tribulation ng kidlat, at kapag nagsimula na siyang mag-cultivate ay magiging mas mahalaga pa siya kaysa sa isang immortal treasure. Agad naman itong pinuntahan ni Demon King Hongyi at sinabihan ang iba niyang kasama na ito ang magiging disciple niya sa hinaharap. Ngunit bago pa siya makaalis ay hinawakan ni Demon King Toubaye ang kanyang buntot. Sabi ni Demon King Toubaye na hindi niya siya hahayaan na kunin ang babaeng ito dahil gusto niya rin siyang makuha kaysa sa Immortal Treasure. Tinanong naman siya ni Demon King Hongyi kung ano ang maituturo niya sa kanya dahil ang cultivation ng kanyang Celestial Demon at Ancient Fox Clan ay perpekto para sa kanya. Ngunit sa baba naman ay nakahanap ng opportunity si Demon King Snake para maunahan sila. Hindi naman siya hinayaan ni Demon King Hongyi at nag-transform na siya sa fox form. Hindi rin naman nagpasindak si Demon King Snake at nag-transform na sa snake form. Sabi niya na maglaban silang lahat at kung sino ang mananalo ay siya ang makakakuha ng disciple. Maya-maya ay tinitigan sila ni Demon King Toubaye at nakaramdam silang dalawa ng takot. Sabi ni Demon King Toubaye na tanungin nila ng direkta ang babae, para siya ang magdedesisyon kung kanino siya sasama at walang ibang pwedeng mangagaw nito. Sa kabila, tinanong ni Chen Chang'an si Bowyer kung kamusta na siya. Masaya naman sinabi ni Bowyer na nakapunta na siya sa 3rd level ng Golden Core Realm. Ang Golden Core cultivation ay nasa level na ng mga elders sa 9 Sword Sect at ngayon ay madali niya lang itong nakamit. Sinabihan siya ni Chen Chang'an na karapat dapat siyang maging isang mahusay na talento na hinubog ng sariling mga kamay ng kanyang master. Ngayon ay siguradong makakapunta na siya sa Nascent Soul Realm. Nagulat naman si Bowyer nang narinig niya na makakapunta siya agad sa Nascent Soul Realm. Ngunit paano ito mangyayari kung kakapunta niya pa lang sa Golden Core Realm? Binigyan siya ni Chen Chang'an ng mga gantimpala sa pagiging masipag niya. Napansin naman ni Bowyer na ang mga ito ay storage ring ni Li Xiao. Tinanong ni Bowyer kung ibibigay niya lang ito sa kanya dahil ang cultivation resources na nasa loob nito ay maihahambing sa kalahati ng 9 Sword Sect. Sabi naman ni Chen Chang'an na hindi niya kailangan ng mga ito. Nagtataka siya kung sino ang gumawa sa kanya para hindi makapag-cultivate, dahil hindi niya magagamit ang mga cultivation resources na nakukuha niya. Ngunit hanggat nasa loob siya Invincible Domain ay isa siyang god, ang maliit niyang layunin ngayon ay palawakin ang Invincible Domain sa buong Phasian Mountain, at hindi sapat ang 800 field value na ito. Maya-maya ay sinigawan ng Demon King si Bowyer na lumingon sa kanyang likod. Pagtingin naman ni Bowyer ay napansin niyang ito ang mga demons. Nagpakilala si Toubaye bilang unang sinilang na Demon King. Pinakita niya kay Bowyer ang 3 golden pellets na pinalapot mula sa essence ng katawan ng dakilang demonyo. Kung sasambahin niya siya bilang kanyang master ay ibibigay niya sa kanya ito bilang regalo. Bukod pa doon ay ito na ang kanyang pagkakataon para makapunta sa Nascent Soul Realm. Kaya malabong may makakatanggi sa offer na ito. Tinulak naman siya ni Demon King Snake at nagpakilala kay Bowyer bilang isang Nascent Soul Realm. Sabi niya na walang kwenta ang 3 golden pills sa kanyang Immortal Fruit. Ang Immortal Fruit of Youth ay 1,000 taon ng pamumulaklak. Tumatagal ng 10,000 taon para tumubo ang bunga kaya kapag kumuha siya ng isa ay mabubuhay siya ng magpakailanman, at nag-iisa lamang ito na nasa mababang mundo. Gayunpaman, kapag naging disciple niya siya ay ibibigay niya ang Immortal Treasure na ito para sa kanya. Nagtataka naman si Chen Chang'an kung ito ang Immortal Fruit na tinutukoy ng matanda na kapag kinain niya ay magbabago ang kanyang pangangatawan. Sa kabila naman ay hindi na mapigilan maglaway ni Bowyer sa Immortal Fruit. Sa isip ni Demon King Snake na gusto niya sana itong ibigay kay Hongyi, ngunit kung ipagpapalit niya ito para sa isang disciple ay mas malaki ang makukuha niya. Sa kabila naman ay hindi rin papatalo si Demon King Hongyi. Sabi niya na isa rin siyang Nascent Soul Realm, pero wala siyang regalo na maibibigay para sa kanya. Ngunit kapag pinili niya siya bilang master ay tatanggapin niya siya bilang isang matuwid na anak na babae. Kung gayon siya ang magiging batang karangalan ng kanilang Celestial Demon Ancient Fox Sect, at sa kapangyarihan ng kanyang sect ay makakamit niya ang immortality. Nagulat naman sila Demon King Toubaye at Demon King Snake sa binigay na offer ni Hongyi.
Ang kanilang regalo ay walang katumbas para sa isang pagkakataon na maging immortality. Sinabihan niya na si Bowyer na sumama sa kanya. Gayunpaman, sa lahat ng kanilang offer ay walang pinili si Bowyer. Nagtaka naman silang lahat at hindi makapaniwala. Masayang sinabi ni Bowyer na meron na siyang master at kapag sinundan niya ang kanyang master ay hindi lang immortality ang makakamit niya. Tinanong naman ni Demon King Hong Yi kung sino ang kanyang master. Seryoso naman sumagot si Chen Chang'an na siya ang kanyang master. Sinigawan siya ni Hong Yi na isa lamang siyang ipis at walang cultivation base, kaya bakit siya ang kanyang master? Sabi naman ni Demon King Snake na patayin na nila ang ipis na ito at para mapag-usapan na nila kung sino ang magiging master ni Bowyer. Sinabihan ni Demon King Toubaye si Chen Chang'an na kung siya talaga ang kanyang master ay titignan niya kung meron siyang kamanghamanghang abilities. Sinigawan naman sila ni Bowyer na ang kanyang master ay hindi isang ordinaryong tao. Dahil kung wala ang kanyang master ay isa lamang siyang mahina. Sinabihan naman sila ni Chen Chang'an na sumugod at titignan niya ang kapangyarihan ng Demon King. Habang naghahanda na ng atake si Demon King Toubaye ay sinabi niya na ang isang daliri ng kanyang kamay ay sapat na para gawin siyang abo. Nagulat naman si Demon King Snake dahil hindi niya akalain na tumaas na naman ang cultivation level ni Toubaye. Habang si Demon King Hong Yi naman ay nawalan ng opportunity para magpakitang gilas sa harap ng kanyang disciple. Maya-maya ay sinimulan ng umatake ni Demon King Toubaye, ngunit nagulat ang lahat sa nakita nila, dahil hindi man lang nagalusen si Chen Chang'an sa ginawa niyang atake. Tinanong ni Chen Chang'an kung kumain na ba siya, dahil hindi man lang siya gumalaw sa kanyang kinakatayuan. Sinabihan niya si Demon King Toubaye na mag-iingat kumain ng dumi sa susunod na buwan. Gayunpaman, habang seryoso ang mukha ni Chen Chang'an ay tinanong niya ang ibang Demon King kung gusto rin nila subukan ang lakas niya. Ngayon ay si Chen Chang'an naman ang aatake kay Demon King Toubaye. Gamit ang gitnang daliri niya ay inatake niya ito kay Demon King Toubaye. Sa sobrang lakas nito ay nagtamo siya ng matinding pinsala. Nagulat naman si Demon King Snake dahil sa isang daliri ay nagawa niyang bigyan ng pinsala si Demon King Toubaye na may makapangyarihan na demonyong katawan. Habang si Demon King Hong Yi naman ay hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Napansin niya na siguro ay mas mataas ang cultivation level ni Chen Chang'an kaysa sa kanya. Ngayon ay naniniwala na siya na totoo ang mga sinasabi niya. Sabi ni Chen Chang'an na mukhang hindi na masusubukan ni Demon King Toubaye ang kanyang lakas. Tinanong niya silang dalawa kung gusto nilang subukan ito. Gayunpaman, tinanong niya sila kung qualified na ba siya na maging master ni Bowyer. Lumuhad naman ang dalawang Demon King sa kanyang harap at sinabi na qualified siya na maging master ni Bowyer. Ngunit sila ang hindi qualified na maging master niya. Humingi sila ng tawad sa pang-iistorbo na binigay nila sa kanya. Kaya ibibigay niya ang immortal fruit para patawarin niya sila sa kanilang kasalanan. Napansin naman ni Chen Chang'an na ang Demon King Snake ay medyo matalino. Ngayon ay napapaisip siya kung kukunin niya ang tatlong Demon King sa kanyang tabi. Sa kabila naman ay nagtataka si Demon King Snake kung papatayin sila ni Chen Chang'an. Kinalaunan ay kinuha na rin ni Chen Chang'an ang immortal fruit. Tinanong niya si Demon King Snake kung saan niya ito nakuha. Sabi naman ni Demon King Snake na ang immortal fruit na ito ay nakuha mula sa sinaunang Bronze Mountain sa Fengzhou Life Forbidden Zone 3,000 taon na ang nakalilipas ng ancestor ng Golden Python Sect. Buti na lang ay bumaba ang immortal para kunin ang immortal na puno ng matuklasan ito. Sa makatuwid, ang immortal fruit na binigay niya sa kanya ay wala sa mababang mundo. Hindi naman inakala ni Chen Chang'an na ang Longevity Sect ay nasa Fengzhou. Pero ang Ancient Bronze Mountain at Life Forbidden Area ay hindi niya alam. Hindi niya inaasahan na may mga bagay pa pala mula sa itaas na mundo na nakatago sa loob. Habang kinakabahan si Demon King Snake ay iniisip niya kung papatayin pa siya ni Chen Chang'an. Ngunit tinanggap na niya ang immortal fruit at alam niyang may god sa sect niyang Golden Python. Kaya kahit god din ang cultivation level ni Chen Chang'an ay hindi niya siya papatayin. Gayunpaman, binigyan ni Chen Chang'an ang immortal fruit kay Bowyer. Sinabihan niya si Bowyer na kainin ito at iwan sa kanya ang core ng immortal fruit. Napansin naman ni Chen Chang'an na mukhang totoo ang sinabi ng matanda. Ang immortal fruit na ito ay nakakapagpabago ng isang ordinaryong katawan sa isang immortal na katawan. Maya-maya ay binigay na ni Bowyer sa master niya ang core ng immortal fruit. Sa isip ni Chen Chang'an na sa pamamagitan nito ay sapat na para mag-cultivate. Ilang saglit ay tinapon niya ang core ng immortal fruit sa lupa. Habang kinakabahan si Demon King Snake ay sinabihan niya si Chen Chang'an na ang immortal fruit mula sa immortal na puno ay tumutubo lamang sa itaas na mundo, at ang kapaligiran ng paglago nito ay napakahalaga.
Kahit na treasure land ito ay hindi bagay ang immortal na puno para tumubo dito. Sabi naman ni Demon King Hongyi na tama ito, sa pamamagitan lamang ng paghuhukay ng butas ay hindi tatubo ang immortal na puno, ngunit maya-maya ay isang matinding liwanag ang lumabas dito. Ilang saglit ay tumubo na ang immortal na puno sa kanilang harap. Sabi ni Chen Chang'an na nagtatanim siya ng melon para makakuha ng melon, at mga gisantes para makakuha ng beans. Ngayon ay nagtanim siya ng immortal na puno para makakuha ng immortal fruit. Napagtanto naman ni Demon King Hongyi na sila ang katawa-tawa dito. Gayunpaman, sinabihan sila ni Chen Chang'an na ang isang immortal fruit ay hindi sapat upang mabawi ang kanilang krimen ng paglabag sa kanyang lugar. Napapaisip siya kung ano ang gagawin niya sa kanila. Kinabahan naman ang tatlong Demon King at agad lumuhod sa harap ni Chen Chang'an. Humingi sila ng tawad at tatanggapin nila ang parusa na ibibigay niya sa kanila. Seryoso namang sinabi ni Chen Chang'an na bibigyan niya sila ng pagkakataon. Ang una ay magiging tauhan niya sila o pipiliin nilang mamatay sa kanyang kamay. Agad naman sumagot si Demon King Toubaye na paglilingkuran niya siya habang buhay. Gayon din naman ang mga sinagot ng dalawang Demon King kay Chen Chang'an. Dahil sumuko na sila ay tatawagan nila siya bilang master. Sinabihan niya sila na huwag mag-alala dahil hindi niya sila pababayaan. At ngayon ay bibigyan niya sila ng munting regalo. Mula sa energy na lumalabas sa daliri ni Chen Chang'an ay pumunta ito sa kanilang mga katawan. Nagulat silang tatlo dahil ang kanilang qualification level ay tumataas. Maya-maya ay lumabas ulit ang kidlat. Sinigawan niya si Chen Chang'an na kakabago niya lang ng kapalaran ng isang tao. At ngayon ay sabay-sabay niyang binabago ang kapalaran ng tatlong Demon King. Dahil dito ay talagang papatayin niya na siya. Nagtataka naman ang tatlong Demon King kung paano naging malakas ang tribulation ng kidlat na dulot lamang ng pag-upgrade ng qualification level. Sabi ni Demon King Toubaye ay mamamatay na silang lahat dahil wala nang makakaiwas dito. Sinabihan naman sila ni Chen Chang'an na wag silang matakot dahil siya na ang bahala dito. Nagsimula ng umulan ng tribulation ng kidlat sa Immortal Temple at tinamaan ang tatlong Demon King, ngunit namangha sila nang hindi sila tinatablan ng kidlat at ang kanilang mga pinsala ay gumagaling. Kinalaunan ay nawala na rin ang tribulation ng kidlat. Lumipas ang ilang oras ay natapos na ang kanilang pag-cultivate. Tinanong ni Chen Chang'an kung ano na ang level ng qualification nila. Sabi naman ni Demon King Snake ay kailangan muna nila ng talent stone test para malaman ito. Ang mga qualification ay mula 1 hanggang 9 na tumutugma sa 9 na kulay ng red, orange, yellow, green, blue, indigo, purple, black at gold. Ang red ay ang unang grade at ang ginto ay ika-9 na grade. Ang dati nilang qualification ay ang pang-ika-6 na grade. Maya-maya ay sinubukan na nilang tignan ang kanilang mga qualification at hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita dahil nasa 8th grade na sila. Sinabihan naman sila ni Chen Chang'an na ito ay isa lamang 8th grade, ngunit kaya niya silang ma-upgrade sa 9th grade qualification sa hinaharap. Sa kabila naman ay sinabi ni Bowyer na ang dati niyang qualification ay 4th grade, at ang kanilang mga qualification ay na-upgrade na lahat sa 8th grade. Nagtataka siya kung ano ang kanyang qualification ngayon. Binigay naman sa kanya ni Demon King Hongyi ang talent stone test para tignan ang kanyang qualification. Sa isip ni Chen Chang'an na gumamit lang siya ng kaunting all living things para sa tatlong Demon King para ma-upgrade sila sa 8th grade. Ngunit noong pinalakas niya si Baor ay hindi niya napanatili ang kapangyarihan niya, kaya ngayon ay nagtataka siya kung anong klaseng qualification ang makukuha ni Baor. Sa paningin naman ni Demon King Hongyi na sigurado siyang makakakuha ng 9th grade si Baor. Maya-maya ay sinimula ng gamitin ni Bowyer ang talent stone test at nakakuha siya ng gold na ibig sabihin ay nasa 9th grade na siya. Ngunit ilang segundo lang ang lumipas ay nawala na ang gold sa talent stone test. Nagulat naman si Demon King Hongyi at nagtaka kung bakit nawala ang kulay ginto, pero kahit hindi ito 9th grade ay dapat hindi na ito babalik sa unang grade. Sa kabila naman ay nagulat si Bowyer sa nangyari at maya-maya ay umiyak. Sabi niya sa kanyang master na ang kanyang qualification ay nawala na. Habang si Chen Chang'an naman ay nagtataka kung nasaan na ang gold. Gayunpaman, sabi ni Demon King Snake na baka immortal na si Bowyer. Tinanong ni Bowyer ang kanyang master kung ang qualification niya ay nasa immortal. Sabi naman ni Chen Chang'an na wag siyang masyadong magulat dahil isa lamang itong immortal. Ang pinakamataas na grade ng qualification sa mababang mundo ay 9th grade. Ngunit sa itaas ng 9th grade ay meron pang mas matataas na qualification. Ang qualification ni Bowyer ngayon ay lampas na sa 9th grade kaya ang talent stone test ay hindi matukoy ang kanyang qualification.
Sinabihan sila ni Chen Chang'an na kapag pinagpatuloy nila siyang sundan ay hindi lang immortal na katawan ang matatanggap nila, kundi ang hinaharap na pag-akyat sa immortality ay hindi imposible. Sa tingin naman ni Demon King Hong Yi na ang pag-unawa ng kanilang master sa mga bagay na ito ay nagmula sa itaas na mundo, kaya kapag nanatili sila sa tabi ng kanilang master ay makakaakyat na sila. Sabi nila kay Chen Chang'an na mula ngayon ay lagi nila siyang susundan at uuntog nila ang kanilang mga ulo para sa kanilang master. Sabi ni Demon King Snake na dahil qualified na si Bowyer bilang immortal ay hayaan niya siyang pumunta sa Japa Mountain para manghuli ng Dragon Turkey King para ibigay sa kanya at kay Bowyer. Tinanong naman ni Chen Chang'an kung anong Dragon Turkey King ang tinutukoy niya. Sabi ni Demon King Hong Yi na ang Dragon Turkey King ay naglalaman ng bakas ng Immortal Beast Bloodline. Ang mga karne nito ay masarap at masasabing masarap sa mundong ito, kaya dapat kainin niya ito at ni Bowyer dahil maganda ito para sa kanilang katawan. Nagpaalam naman si Bowyer sa kanyang master na siya ang papuntahin niya para kumuha nito. Lumipas ang ilang oras, pabalik na si Bowyer sa Immortal Temple at hawak-hawak ang Dragon Turkey King na nakuha niya. Kailangan niya na rin magmadali makauwi dahil mukhang nagugutom na ang kanyang master. Ngunit sa kabilang kabundukan ay nakaabang si Qiu Quanto at ang mga kasamahan nito. Maya-maya ay nakita na nila si Bowyer at agad nila itong pinuntahan. Habang tumatawa siya ay sinigawan niya si Bowyer na nag-iisip siya kanina kung paano makukuha ang Immortal Treasure, ngunit ngayon ay nasa harap niya na ito. Ilang saglit ay nagawa na nilang palibutan si Bowyer. Sinabihan nila siya na ibigay ang Immortal Treasure at iiwan nila ng buo ang kanyang katawan bago patayin. Napansin naman ni Bowyer na mula sila sa Ghost Bone Sect at maliban kay Qiu Quanto, ang tatlo niyang kasama ay nasa Nascent Soul Realm. Sinigawan niya si Qiu Quanto na naglakas pa rin siya ng loob na pumunta dito pagkatapos ng lahat ng nangyari. Tinanong ni Bowyer kung nakakalimutan niya na kung paano siya natakot sa kanyang master at nagmakaawa para mabuhay. Naghahanap naman ng paraan si Bowyer para makatakas, dahil sa apat na kaharap niya ngayon ay may tatlong Nascent Soul Realm at wala siyang pagkakataon para manalo dito. Habang tumatawa si Qiu Quanto ay sinabi niya kay Bowyer na pagkatapos niya siyang patayin at kunin ang hawak niyang Immortal Treasure, gagawin niya siya bilang alipin at ang kanyang master. Maya-maya ay sinimulan na siyang atakihin ni Qiu Quanto. Ngunit mula sa kapangyarihan ng Immortal Treasure ay lumabas ang barrier at nagawang depensahan ang atake ni Qiu Quanto. Nagulat naman si Qiu Quanto nang nalaman niyang isang Golden Core Realm si Bowyer. Hindi siya makapaniwala dahil noong nakaraan na araw lamang ay isa lang siyang Foundation Building Realm. Sa kabila naman ay nagulat din ang mga elders dahil sa edad niyang 18 taon gulang ay nakaakyat na siya sa Golden Core Realm. Sabi naman ng isang elder na nakakatakot ang likas na talento niya, at ngayon ay may sama siya ng loob sa Ghost Bone Sect kaya hindi siya maaaring manatili dito. Inutusan na ng isang elder si Qiu Quanto na patayin na si Bowyer at kunin ang Immortal Treasure. Sinimulan ng sumugod ni Qiu Quanto para umatake. Sa kabila naman ay naghanda na rin ng atake si Bowyer para pigilan ito. Mula sa malakas na atake ni Qiu Quanto ay nagawang pigilan ito ni Bowyer. Sa isip ni Bowyer na ang atake ni Qiu Quanto ay nagawang pigilan ng Immortal Sword, ngunit ang kanyang katawan ay wala ng lakas kaya kailangan niya ng magmadali para tumakas. Sa kabila naman ay nagagalit si Qiu Quanto dahil ang malakas na atake ng Golden Core Realm niya ay napigilan. Sa loob ng Immortal Temple, habang nagkakasiyahan silang lahat ay nagtataka si Chen Chang'an kung bakit hindi pa nakakabalik si Bowyer. Sabi naman ni Demon King Hong Yi na huwag siyang mag-alala dahil malapit na siyang makabalik. Ang Dragon Turkey King ay nasa kabundukan ng Japa, at sa kapangyarihan ni Bowyer ay madali lang para sa kanya na makahuli nito. Ngunit maya-maya ay napansin niyang humihina ang paghinga ni Bowyer. Nagtataka siya kung nagtamo ng pinsala si Bowyer. Gayunpaman sabi ni Chen Chang'an na si Bowyer ay nasa Golden Core Realm na kaya walang dahilan para mag-alala siya para sa kanya. Hanggat hindi siya makakasalubong ng mga halimaw o cultivators na nasa Nascent Soul Realm ay magiging okay lang siya. Napapaisip naman si Demon King Toubaye kung ano ang gagawin nila. Tinanong niya si Demon King Snake kung sasabihin na nila ito sa kanilang master. Sabi naman ni Demon King Snake na mula sa kapangyarihan ng kanilang master ay siguradong alam niya kung ano ang nangyayari sa labas. Sabi naman ni Demon King Toubaye na ang kasalukuyang paghinga ni Bowyer ay masyadong mahina, kaya sigurado na nakatanggap siya ng matinding pinsala. Ngunit ang kanilang master ay hindi nagsasalita tungkol dito. Sa tingin naman ni Demon King Hong Yi na mukhang hinahasa ng kanilang master si Bowyer, kaya kailangan muna nila maghintay sa ngayon. Sa kabilang banda,
Sa patuloy mapagtakbo ni Bowyer ay malapit na siyang makapunta sa Immortal Temple, ngunit isang malaking kamay ang sumalubong sa kanya mula sa taas at tinamaan siya nito. Sa lakas ng atake na ito ay nagtamo siya ng matinding pinsala. Sabi ng kanilang elder na dito na natatapos ang pakikipaghabulan, sinabihan niya ang kanyang mga kasamahan na nasa ilalim na siya ng palad niya, kaya kahit hindi siya namatay sa atake na yun ay hindi na siya mabubuhay ng matagal. Inutusan niya na sila na kunin ang Immortal Treasure at ibalik ang kanyang kaluluwa sa sect para gawing alipin ng Ghostbone sect. Sa baba ay wala nang malay si Bowyer dahil sa matinding pinsala na natamo niya. Maya-maya ay biglang lumiwanag ang Immortal Treasure at umalis. Agad naman itong hinabol ng Elder at nagawa niya itong kunin. Habang hinahawakan niya ang Immortal Treasure ay hindi siya makapaniwala sa napakalaking kapangyarihan. Kaya hindi na siya nagulat na ang isang maliit na Golden Core Realm ay maaaring tumagal ng napakatagal sa sword na ito. Gayunpaman, sa harap ni Bowyer ay nakatayo si Kiyo Kwanto. Habang nakangiti si Kiyo Kwanto ay sinabi niya na dito na matatapos ang kanyang buhay. Ngayon ay inatake niya na si Bowyer para patayin. Ngunit maya-maya ay nagulat si Kiyo Kwanto sa nakita niya. Sa kanyang harap ay galit na tinanong ni Demon King Hong Yi kung sino ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob para gawin ito. At mukhang tinatamad na siyang mabuhay. Sa kabila naman ay tinanong rin siya ni Demon King Toubaye na ang lakas ng loob niyang gumawa ng isang karumal-dumal sa disciple ng kanilang master. Sa ginawa niyang ito ay kamatayan lang ang nararapat para sa kanya. Habang si Demon King Snake naman ay sinabihan siya na wag nang lumaban dahil mas lalo lang siyang mapapahamak. Ilang saglit ay bumalik na ang malay ni Bowyer at tinanong kung pinapunta sila dito ng kanilang master. Bago mangyari ang lahat, sa loob ng Immortal Temple, sinabihan ni Demon King Hong Yi si Chen Chang'an na ang paghinga ni Bowyer ay nagiging mahina na, kaya kahit ito ay isang pagsubok na ginawa niya para sa kanya ay kailangan niya na itong tigilan dahil mamamatay na siya. Sa isip ni Chen Chang'an ay nagtataka siya kung anong pagsubok ang tinutukoy nila, at anong aksidente ang nangyari kay Bowyer. Nagmamakaawang sinabi ni Demon King Hong Yi na kahit hindi niya alam kung ano ang iniisip niya tungkol dito. Hanggat ang mga qualification ni Bowyer ay patuloy na lumalaki, sigurado na siya ang magiging pinakamalakas ng henerasyon, kaya hindi niya kailangan para madaliin ito. Sabi rin ni Demon King Toubaye na muntik nang mamatay si Bowyer. Seryoso naman sinabi ni Chen Chang'an na si Bowyer ay isang taong malapit sa kanya at ayaw niyang may mangyari sa kanya na masama. Inutusan niya ang tatlong Demon King na puntahan si Bowyer at ibalik siya ng ligtas, at ang mga taong gusto siyang saktan ay patayin nila silang lahat ng walang awa. Sa kasalukuyan, habang pinapagaling ni Demon King Hong Yi ang katawan ni Bowyer ay sinabi niya na ang mga taong gustong pumatay sa kanya ay mula sa Ghostbone sect, at meron silang tatlong nascent soul realm. Sinabihan naman siya ni Demon King Hong Yi na wag muna siyang magsalita dahil malala ang kanyang pinsala. Sa ngayon ay proprotektahan niya ang kanyang puso mula sa demonic power. Ngunit maya-maya ay lumalala na ang kalagayan ni Bowyer. Agad sinigawan ni Demon King Hong Yi ang kanyang mga kasamahan na ang kaluluwa ni Bowyer batang ay hindi na maganda, at dapat na siyang ibalik sa kanilang master para mabigyan ng lunas sa lalong madaling panahon. Tinawanan naman sila ni Kiyo Kwanto at sinabi na wala na silang magagawa kahit ibalik nila siya sa temple, dahil si Bowyer ay nasa ilalim ng kanyang soul devouring spell, at kapag wala siya ay tuluyan ng mamamatay si Bowyer. Sinabihan naman siya ni Demon King Snake na alam niya ang kanyang soul devouring spell. Narinig niya na kapag pinatay niya ang caster nito ay mawawala na ang spell. Sa kabila ay sinabihan siya ni Demon King Toubaye na anong karapatan niya para lagyan ng evil spell si Bowyer. Ngayon ay siya ang papatay sa kanya. Lakas loob naman sinabi ni Kiyo Kwanto na kasama niya ang tatlong Supreme Elders ng Ghostbone sect. Kaya paano niya siya mapapatay? Nagpakilala naman ng isang Supreme Elder sa kanila at tinanong kung gusto nilang labanan ang kanilang Ghostbone sect. Sabi naman ni Demon King Snake na wala siyang pake. Sa loob ng Immortal Temple ay sinigawan sila ni Chen Chang'an na kung sino man ang humawak kay Bowyer ay nararapat mamatay. Inutusan niya na ang tatlong Demon King na patayin silang lahat. Maya-maya ay sumugod na sila Demon King Toubaye at si Demon King Snake para umatake. Nagsagawa naman ng depensa ang mga Supreme Elders para pigilan ang atake ni Demon King Toubaye. Ngunit sa lakas ng atake na ginawa niya ay pabahagya lang nila itong naiwasan. Sa kabila naman ay hindi nagawang iwasan ng Supreme Elder ang atake ni Demon King Snake. Sumunod ay si Kiyo Kwanto naman ang aatakihin niya dahil kapag pinatay niya ang spellcaster ay babalik na sa dati ang kalagayan ni Bowyer. Ngunit sa atake na ginawa niya ay pinigilan ito ng Supreme Elder.
Sabi nito na kung gusto niyang patayin ang kanilang patriarch ay kailangan niya muna dumaan sa kanya. Sa patuloy nilang paglalaban ay naiinis si Chen Chang'an dahil wala siyang magawa. Sa Invincible Domain ay kaya niyang gawin ang lahat ng gusto niya, ngunit wala siyang alam sa labas ng mundo at ito ang kahinaan niya. Kung hindi niya hinayaan si Bowyer na lumabas para kumuha ng Dragon Turkey King ay hindi sana siya maghihirap ng ganito. Itinuro sa kanya noon na dahil sa kanyang eternal body ay walang sino man sa paligid niya